mga kaibigan, ito pong mga nakaraang araw, may mga mainit pong pinag-uusapan itong ilan sa ating mga tropa na vlogger hinggil po dito sa insidente dyan po sa Green Hills East Village na nagkaroon po ng pagtatalo dahil nga po dyan sa pagpapatayo ng isang high-rise establishment by Shang Properties dyan po sa Green Hills Village mga kaibigan. Ano po ba talaga nangyari dyan? Panoorin po natin. Let's go. Nagkasagutan ng mga opisyal at residente ng Green Hills East Village sa Mandaluyong dahil sa planong construction ng 70-story condominium. Okay, 70-story condominium. Mataas! Ang taas niyan mga idol para gawin yan sa isang village, no? Specifically sa Green Hills, mga alta yung mga tao dyan eh. 'Di ba? For sure, yung mga interest nila expected na yan, ipaglalaban nila yung mga karapatan nila dyan. Kasi, di ba nga, kung merong na isang high-rise establishment dyan, baka maapektuhan yung kanilang kapayapaan dyan, yung sistema nila dyan. Kasi, for sure, no, ang daming mga empleyado dyan, ang daming titira dyan. Kasi, 70-story, mga kaibigan eh. So, ano po ba ang naging takbo ng kanilang pag-uusap? Let's go. Bagdaw kasi ito sa zoning laws. Narito ang agenda report ni Hannah T. Uminit ang tensyon sa Green Hills East Village sa Mandaluyong. Dahil yan sa planong pagtayo ng higit 70-story condominium. Proposed high-rise daw ito ng Shang Properties Incorporated o SPI na may projected 9-year construction timeline. Okay. Pagtatayo pa lang 9 na taon na alam naman po natin kapag po 'di ba, magtatayo ng mga establishmento kahit nga maliit magkakaroon po 'yan ng 'di ba, ng panahon, lalo na 9 years 9 years na paggawa. Kung ako din talaga residente diyan, papalag din talaga ako. At kung sinasabing labag po ito sa zoning law, particular dito po sa kanilang village, kaya po siguro nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan dito. Pero ano po ba talaga pinag-ugatan niyan? Let's see. Ito sa halagang 2.5 billion pesos mula sa San Miguel Properties, isang subsidiary ng San Miguel Corporation ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Kontra ang ilang mga residente, kabilang na si Senator Erwin Tulfo, dahil sa paglabag daw nito sa zoning laws at kawalan ng konsultasyon. Nagsagawa ng town hall meeting ang mga residente kagabi. Ayun, ito na nga, nagkaroon po sila ng pagpupulong mga kaibigan at nandyan din po pala nakatira si Senator Erwin. Pakinggan po natin kung ano pong sinabi. Many of us only learn about this project through informal channels. No formal notice, no public hearing, and no consent was sought from the residents, a blatant disregard of our rights and our voices. Ani Tulfo, mismong si Mandaluyong Mayor. Well, pag-usapan lang natin na yon mga kaibigan. So, dapat naman talaga, no, ay kinonsulta po sila, lalo na kung malaking establishmento po yung ilalagay sa kanila pong village, dapat po kinonsulta mga kaibigan yung mga homeowners kasi sila po ang unang maapektuhan po niyan, lalo na yung pagtatayo pa lamang bibilang po ng 9 na taon. Rewind po natin ng konti mga kaibigan. Yan. Rights in our voices. Ani Tulfo, mismong si Mandaluyong Mayor Menchie Abalos ang nagsabing approved ito ng barangay at ng JEVA o Green Hills East Village Association. Panahon pa raw ng kanyang father-in-law na si Ben Abalos Sr. Okay. So, si Madam Abalos pala yung nagsabi mga kaibigan. Well, siguro naman on part of Senator Erwin Tulfo, wala kang ibang kukonsultahin kung sino po yung namumuno sa lungsod nila, no? And I think Madam Abalos is actually credible enough to answer that. Ang question na lamang is accurate po ba yung nabigay na information? Those elected or appointed to represent and protect our interests have failed to inform us, engage with us, or explain how such a massive development will proceed without our knowledge or input. Well, you know, understandable naman, no, as a tawag dito, as a homeowner sa nasabi pong village na yan. Of course, you will be upset if hindi ka na-informan lang, walang nangyaring pagdinig,
wala nangyaring konsultasyon, mga kaibigan. So so far, I think what Senator Erwin stated was valid, no, as a citizen of this or as a homeowner of this village, particular village, mga kaibigan. Apela si Tulfo sa Mandaluyong LGU na i-review and if needed, i-revoke ang permit ng siyang properties. Pero agarang bumuelta ang barangay sa senador. Anila, wala silang in-issue na clearance sa siyang properties dahil hindi rin kumpleto ang documents nito at wala raw approval mula sa JIVA. So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel. Because we have not issued any clearance, Senator. Okay, so alright, nagkaroon siguro ng misunderstanding dito, but siguro ang pinaka point of focus dito is both of them are against dun sa ipapagawa ng siyang properties, mga kaibigan, because siguro itong barangay nila, they're also denying na inaprubahan nila itong permit nito pong siyang properties, mga kaibigan, dahil kulang din daw sa dokumento. So, wala akong nakikitang issue dito, mga kaibigan. I think misunderstanding lamang, kahit naman sino, 'di ba, nagkakaroon ng mga hindi pagkakanoan, pero pag nakapag-usap na rinig ang magkabilang panig, okay, so we are actually on the same page, on the same track, no. Hindi lang tayo nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap at makapaglinawan. Pero ang pinaka focus nito sila lahat ay kontra dito po sa pagpapatayo ng siyang properties. Ngayon, siguro dapat bigyang linaw ito ng LGU, mga kaibigan ng Mandaluyong, dahil yan po kung sa kanila nanggaling na ito'y inaprubahan daw ng village, hindi naman pala. So, sino po ang nagsasabi ng totoo? Before you start talking, you make your facts right. Katunayan, maski sila, nagulat daw sa biglaang heads up tungkol sa pagtatayo ng gusali. Sinisikap din daw ng board makipag-ugnayan sa LGU, kaya lang they were allegedly snubbed by local officials. Para sa barangay, nagmistulang atake ang mga pahayag ng senador. By the JAVA board and by the barangay, you're double whammy, Mr. Senator. Pero paglilinaw ni Tulfo, nakuha niya ang info sa mismong alkalde at naroon siya sa town hall meeting, hindi para maging kaaway, kundi bilang isang concerned resident. Ayun. Isang low density... So, yun naman pala, mga kaibigan, siguro misunderstanding lang ito, miscommunication, but siguro yung LGU mismo ang kailangan mag-correct dito kung wala naman palang permit na in-issue yung barangay, at least just to make it clear, no, para malaman din ng mga naninirahan sa Green Hills East na sila ay nagkakaisa kontra dito sa siyang properties naman, ano. At dito naman sa siyang properties, siguro I think, no, you need to consult din yung mga nakatira dito, no, kasi lalo na yung ang construction nila ay magtatagal po ng 9 na taon, ay hindi po biro yan. For sure, magiging congested po yung village, magkakaroon ng trapiko, syempre crowded, yung mga gagawa, at pag nagawa na, yung mga empleyado, ilan yan, di ho ba? Alam ko sa mga ganitong village, per mga structure, mga kaibigan, limitado lang po mga empleyado na pinapayagan. Residential zone ang Green Hills East na may height limit na 3 floors o 10 meters lang. Una nang naglabas ng board resolution ng JIVA na tumututol sa malaking so limitado lang pala ng village. Sa 3 floors lang, if I'm not mistaken. Baka po may mga nanonood na taga Green Hills East, paki-educate po kami. So kung yan ay 70, 'di ba? 70 floors, sobra-sobra ho, mga kaibigan. Nalulunod na ang Green Hills East sa diesel. Naglalakihang delivery trucks at double parking. Dahilan para maistorbo ang peace and order sa lugar. Ayun naman pala. Kung ngayon pa nga lang, di ba ho? Nagiging overpopulated na, nagiging congested na. Di ba ho, naguguluhan na yung peace and order po sa lugar. O yung kaayusan, mga kaibigan. So, kung ito po ay dadagdag pa, for sure, mas lalala po ang kondisyon ng Green Hills East Village. So, makatarungan naman po yung ginagawang inisyatibo na ito ng mga homeowners po ng Green Hills East. Magkabilang panig po dito kay Senator Erwin Tulfo, dito sa sa side ng mga barangay and yung mga homeowners, mga kaibigan. I think they are in one, no, opposing
ito pong construction ng Shang Properties. Noong July 23, inuutos na walang may isyung permit para sa structures na lalagpas sa 6 na palapag o 18 meters at 10 palapag o 30 meters. Okay. Bawal din ang construction na magdadagdag ng higit 15 employees sa isang establishment. 15 employee, tingnan mo, sobra naman palang talagang limitado mga kaibigan. So I don't think kung 70 stories yan, daan-daan empleyado niyan. Baka umabot pa ng 1,000, hindi ho ba? So, I don't think this will be easy, no? Kung gusto po ng Shang Properties na magtayo dyan, kasi for sure, papalag at papalag po ang mga residente ng Green Hills East. Wala pa ring paglilinaw mula sa Mandaluyong LGU at Shang Properties. Okay. Pero kalaunay nagkasundo at nagkamayan pa ang mga residente at umuugong ang posibleng pagpupulong nila kasamang LGU. Ayun naman pala yung mga tropa nating vloggers dyan. Hindi nyo kasi tinatapos yung mga video nyo Pagkatapos pala nung pagpupulong nagkaunawaan din yung magkabilang panig. Bakit ginagawa nyo pa ng issue? Kayo talaga Hindi nyo binubuo yung konteksto makabanat lang kayo Di ba ho? So ganyan po dapat pag magre-react kayo, buuin ninyo. So yun po pala yung konteksto noon. Yung mga residente ng Green Hills East, both itong barangay at ito pong si Senator Erwin Tulfo at yung mga homeowners, they are opposing ito pong construction ng Shang Properties mga kaibigan na sabi po dun sa ulat ay aabot ng 70 stories at bubuno po ng 9 na taon na construction. Kung ngayon pa nga lamang congested na yung kanila pong village di ba? Nalulunod na daw sa diesel, lalong-lalo na at sa mga double parking, di ba? Lalo na pagka itinayo yan. Baka papasok pa lang sa village nila abutin na ng 30 minuto pa uwi pa lang sa kanilang mga bahay, di ho ba? Okay, kayo po anong masasabi niyo sa issue na ito? Comment down below. Silver Voice TV. Good day to all.